Alright, so usaping water pump tayo ngayon. Habang ako'y nagra-drive, samahan nyo ako. Okay, so nung tagal na, siguro mga last year, bigla na lang akong nagtatap ng coolant sa aking Altis. Hindi naman normal yung ganon. Every 2 days nagtatap ako guys ng coolant. Ibig sabihin, halata talaga masyado na nababawasan yung level ng coolant sa aking sasakyan. Chinek ko na lahat. Chinek ko yung mga hose, wala. Posibleng labasan ng coolant sa may hose plug, wala rin. Saan pupunta? Baka naman mamaya sumuot na yan sa cylinder walls. Baka may tama na yung aking cylinder gasket. Kasi minsan pag umaga umusik ng puti yung aking sasakyan. Pero nawawala naman pagka minute na yung makina, no? Ngayon sa matyaga kong paghahanap, nakita ko rin yung problema. At napansin ko na doon sa likuran ng kanyang water pump, doon lumalabas yung coolant. May tagas siya doon guys. Pansin ko kasi yung sa likod nun basa, kulay green. Syempre alam ko na doon ang gagaling yun. So ang ginawa ko, nag-order ako online ng water pump. At nakabili nga ako ng Aisin. Ayan, yun, nakikita nyo yan sa inyong screen na aking ina-unbox. Nga pala, kung gusto yung bilhin yan, nandyan yung product link nya sa video description guys. Okay, so tuloy natin ang usapan. Ngayon, pagka bumili ka sa kasa ng original na water pump, mahal yan guys, aabot yan ng 5,000 isa. So alam nyo na, ang gagawin ko, bumili ulit ako ng replacement part, which is Aisin. Yung Aisin guys na water pump, yan naman ay OEM manufacturer na ginagamit din ng Toyota, no? Taga-manufacturer ng ibang parts ng Toyota, yung Aisin, that's Japan brand. So hinintay ko ng ilang araw at yan ay dumating na. At sinimulan ko na nga na mag-install ng water pumps. Kaya subaybayin nyo yung video na ito kasi papakita ko sa inyo kung paano ko tinanggal yung water pump. Syempre DIY lang tayo, hindi naman tayo mekaniko guys. Alright, so ang una natin gagawin, okay, so first bago tayo magputing-ting dyan, siguro din muna natin na medyo kaya na ng ating kamay yung init ng pyesa. Kasi ito, pagaling ka lang kasi niya yung umandar siya, dapat malamig siya. Kasi pagka mainit, syempre mapapasok ka naman, no? Alright, so simulan na natin. So first and foremost, kailangan i-drain muna natin yung ating coolant. Kasi pag hindi natin drain, bubulwak yun dun sa may water pump. Now para i-drain, mayroong kwan yan dito, drain plug. Ito siya guys. So pipihitin lang natin to ng paganyan. Ayan. Unfortunately, kailangan natin i-drain lahat. So kung gusto mong saluhin yung coolant, sinasayangan ka, kaya nasa'yo na yan. Alright. Ayan. So hindi masyadong tumatagas yan kasi nakasarado pa yung ating radiator cap. So tanggalin natin yung ating radiator cap. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng intake pressure. Ayan. Kita nyo guys, ha. Ayan. Kita nyo. Lakas na yung tagas nya. Ayan. Green pa yung nakikita nyo kasi kulat talaga yan. Haluan lang ng distilled water nung nag-top up ako. Anyway, okay na rin yan para nang sa ganun ay mapalitan na rin. Pero after natin magpalit ng water pump mamaya, nilagyan ko muna siya ng distilled water guys, para sa ganun ay hindi sayang naman yung coolant. Medyo may kamahalan din kasi yung coolant eh. Alright, so medyo wala ng tubig na tumatagas. Okay, babalik na natin itong ating radiator cap para hindi pasukan ng dumi yung ating radiator. Bago rin itong ating radiator cap guys eh.
Binili kong original sa kasa yan. Ayan. Then ito, balik na lang natin mamaya. Diyan muna yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon susunod, itatanggalin na natin yung cover. Then, yung alternator. Kailangan lang natin ng number 10 na wrench. Ano? Box wrench man yan or ano. Okay, so the next thing natin gagawin, itanggalin muna natin yung negative ng battery kasi yan, yung positive kasi ng alternator connected din sa positive ng battery. So kailangan natin tanggalin yung negative tsaka positive ng battery, just the negative one para naman hindi tayo mag short circuit. Okay na yun guys, so natanggal na natin yung negative side ng battery. Kahit magstay na yung positive doon, anyway wala naman na, hindi na, incomplete naman na yung circuit, so hindi na magkakaroon ng short circuit dyan. So balik na tayo sa alternator. Tinanggal ko din yung mga wire na nandyan sa ibabaw ng makina, yung mga nakakonect sa alternator. Yan, dinisconnect ko yan nang sa ganun ay matanggal natin ang water pump. Palitan yung plug ng alternator guys. Kita nyo naman oh, masyado na siyang brittle. Okay na siya. Ayan. Palitan tong plug ng alternator, masyadong maikli. Okay, so ang susunod na ginawa ko syempre ay inalis ko yung serpentine belt. So para gawin yun, kailangan natin ng 19mm na long range na wrench. Alright, so para magkaroon ka ng idea kung saan ko ilalagay yung ating breaker bar, doon natin ilalagay guys sa ating belt tensioner. Yan, yung nut na yan, kita nyo po yan, hindi dun sa baba, hindi yan, dyan sa taas. Okay. Alright, so sa ating application ngayon, mas magandang gamitin na lang natin itong torque wrench, o di kaya itong ratchet. Tingnan natin kung ano yung kanyang 19 ata, hindi ko kamali. So let's check kung 19mm nga ba siya. Yes, 19 nga siya guys. Kunin natin yung ating torque wrench. So ayan na guys, nakaka-build na yung ating 19mm na socket, and yung ating breaker bar ay nandito na. So basically ang gagawin natin, hilain natin ito papunta sa atin, and then kapag ito ay lumuwag na, pwede na natin siyang tanggalin sa kanyang pagkakalagay. Ayan siya. Okay, lumuwag na yung belt, tanggal na. Ayun. Okay, tanggal na guys. Okay, so ito na yung belt. Ayan. Right, so tanggalin na natin yan. Okay, ito na yung ating water pump. Ito to. Ayan. So yan natin tatanggalin mamaya. Okay, so nung naalis na, ayan na. Ang susunod dyan ay inalis ko na rin yung alternator. So sa alternator, may dalawa lang kayong bolt na tatanggalin, isa sa taas, isa sa baba. So pag tinanggal nyo yan,
pwede nyo nang iwabal ng konti yung alternator, and then matatanggal nyo na po yung alternator. Para matanggal yan, meron siyang number 14 dito na nut. So tatanggalin natin yan. Then after that, meron siyang nut dun sa baba. Check natin mamaya kung anong number yung nut na yan. Okay, number 12. Yun. Okay, so next ay may tatanggalin tayong bolt dito sa baba. Okay, so number 14 siya guys, mga socket. Gagawa ko dyan. Ito siya guys, oh. Ito. Ayan. Ayan yung bolt na yan. Pwede ko na siyang kamayin ngayon. Ayan, palambot na. Okay. Alright, so ito na yung alternator guys. Ito ay E-Max alternator. Bagong bili ko din ito. Kita nyo, bagong bago pa, diba? Replacement na ito kasi yung una kong alternator nasira. Pero hindi ko pa binablog sa inyo para matest ko talaga itong alternator na ito kung magtatagal ba siya. As of now, okay pa naman siya. Nakabiyahe na siya ng ilang libong kilometers. Okay, pag natanggal nyo na yung alternator, ayan na, nakita ko na yung water pump doon sa ilalim. Okay, so yung water pump na yan, hindi yan madaling tanggalin guys. Talagang mahirap tanggalin yan. So kailangan natin ng number 10 na wrench na isusuksok mo doon sa mga gilid ng water pump. Nang sa ganun ay matanggal mo yung kanyang mga bolt. Kung nasaan yung mga niya, bolts niya. Buksan natin ito ating bagong water pump. Tapos so nakaganyan siya. Yung dalawa. So nakaganyan siya. So may tornilyo siya dito, mayroon dito, ito yung sa taas, ganyan yan. Ayan, so natanggal na natin yung 1, 2, 3, 4 na bolts. 4 na bolts na natanggal natin, pero ito yung mga nandito lang sa may labas. Pero yung mga nandun sa video sa YouTube, mukhang madaling sundin, Pero actually, may dalawa pang bolt yan sa ilalim na napakahirap tanggalin. Na pag wala kang maayos na tools, gaya ng sa akin, ito lang yung tools na ginamit ko. Dapat sana yan guys, meron kang socket wrench na ganyan kahaba. Ayan, nasakto doon sa bolt. Kaso nga lang yung socket wrench natin masyado lang may click, so hindi siya tumatama. Meron pa yan dito sa banda rito. Ayan, gaganyan mo pa yan.
So ang problema, wala tayong socket wrench na number 10 na mahaba, so hindi natin matatanggal. So sa mga videos na napapanood din yun, mukhang napakadali lamang pero actually sa totoong buhay napakahirap niyang gawin. Bida-bida pa ako nung una excitement ako kasi first time kong magpalit ng water pump. So habang nire-review ko yung mga tools na meron ako, na-realize ko na wala talaga akong sapat na tools. Kaya tinawagan ko na yung kumpare ko na gwapo na mekaniko. Sabi ko, pare gwapo, kailangan ko yung iyong assistance. At yan, dumating naman siya guys. Ayan yung nakikita nyo ngayon sa video. Ayan. Okay. So ngayon nung dumating siya, syempre nagdala siya ng tools kasi sinabi ko na kung ano yung problema ko. Ngayon dinukot niya ngayon yung ibang mga tornilyo doon sa yung nakakabit sa bandang ilalim ng water pump. Ang problema, talagang mahirap guys makipot yung clearance ng engine bay. Pero sa pagtsatsaga namin ay nabunot din namin, natanggal din namin yung old na water pump. At ayan ngayon nakikita nyo sa screen, kita nyo naman yung kanyang seal ay broken na. Tapos ano na siya, talagang lumang-luma na. Original pa yan guys, Toyota pa yan. Tapos pag inikot mo siyang ganon, medyo matigas na. So ang ginawa namin next, nilinisan muna namin yung pinanggalingan ng water pump dun sa may engine part, and then saka namin pre-repair yung bagong water pump. Ngayon sa pagpe-prepare nun, mayroon kasi siyang dalawang gasket. So pumili ka lang ng isa. Yung isa rubber gasket, yung isa paper gasket. So ayon sa aking kaibigang mekaniko, pumili lang daw tayo sa dalawang yon. So kung ang pinili mo ay yung rubber, wag mo nang gamitin yung paper. Pag ang pinili mo ay yung paper, wag mo nang piliin yung rubber. So sa akin nga, mas may tiwala naman ako dun sa rubber gasket. So ang pinili ko yung rubber gasket na lang. Nilagyan namin ng konting silicone, yung black. Then nasa ganun ay may konting sealant pa rin siya pagka kung sakali lang mayroong irregularity doon sa rubber seal namin kinabit. Ayan, so syempre kung na naman yan, battle na naman yan sa paglalagay ng water pump. Mahirap na naman nilagay, no? Ayun. Alright. Ayan. Papansin nyo guys, tinutulak ko tong kanya. Tinutulak ko yung power steering tubes nya, oh. Ayan, pwede ko nang tanggalin ngayon kasi tapos na yung kanyang purpose. Kagaya nga ng sabi ko kanina, pag wala kayong kompletong tools pag na kayo mag DIY mahirap na. Gasa man pati kabra na usar. Yan naman yung isang challenge to the max guys. Yan guys, nailagay na rin namin sa wakas. Nalagyan na namin ng pinapahigpitan na lang mga okay guys, bumili tayo ng original na drive belt, saka sa to galing Toyota. Yan, 1,000 din mahigit. At is genuine, diba? Abutin na naman to ng ilang taon. Alright, so napalitan na guys. Ito na, naikabit na yung water pump na bago, yung Aisin. So napahigpitan na rin ng maayos. Hindi natin nilagyan ng gasket yan kasi may o-ring na, bago yung o-ring nya. So matitest natin mamaya kung may tagas ba siya o wala, no? Okay, so simulan natin lagyan ng tubig itong radiator nya. Sa ganun na yung matest natin kung meron siyang tagas o wala. Habang pagkatapos natin lagyan nito, lalagyan na natin, kakabit na natin yung alternator and then yung belt, then tapos na tayo. Okay, as of now guys, ang ilalagay lang muna natin ay distilled water. Pang testing lang naman natin. So pagka okay lang lahat, wala nang tagas, ang ilalagay na natin ay coolant. Ngayon, nung nailagay na niya yung water pump, saka ko na sinabi na kaya ko nang ipagpatuloy. So
Tinisan na ako ng aking kumparing gwapong mekaniko. Tapos pinagpatuloy ko na guys yung pag-aayos. So sa madalit sabi, binalik ko na yung nilagyan ko muna ng nilagyan ko muna ng distilled water yung radiator para lang ma-sure na wala nang tumatagas dun sa water pump area. Pero syempre ang tunay na test ay kapag yan ay uminit na, pag nag-build na ng pressure yung makina habang umaandar. Ngayon nung nilagyan ko ng temporary na water, distilled water yung nilagay ko guys, wala naman tumagas. So nag-proceed na ako dun sa paglalagay ng alternator, no? Binalik ko na yung alternator. Tapos after na may balik yung alternator, binalik ko na yung mga wires. And then after that, binalik ko na yung serpentine belt. Yeah. Mommy said behave. Okay, so naikabit na natin yung mga wirings. Alright guys, so na-install na natin yung alternator. Sunod natin i-install ngayon ay yung belt. Sa pagbabalik ng serpentine belt, meron ka lang naman kailangang sundan na diagram, no? So yan, pinapakita ko sa screen kung ano yung tamang diagram ng serpentine belt. So kung paano mo siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. So gagamit ka pa rin ng breaker bar na may 17 dun sa dulo, may socket na 17. Tapos ihilain mo ulit papunta sa'yo yung breaker bar nang sa ganun ay lumuwag yung tension, no? So habang hinihila mo yung breaker bar papunta sa'yo, yung isang kamay mo naman ini-slide naman niya yung serpentine belt doon naman ngayon sa alternator. I'm making a huge sound city. Because I want to make it just like our city. Yeah. See? I think that's... Okay. No. At nakita nyo nga na after how many tries ay nagtagumpay ako sa pagbabalik ng alternator. Tapos pinagbabalik ko na lahat ang mga pinagtatanggal kong iba, including yung engine, yung engine cover na plastic. Okay guys, ngayon ito ang maganda. So after ko na may balik yung lahat-lahat ng mga pinagtatanggal ko at pinaandar ko yung sasakyan, maayos na pagandar. At ngayon nga ay October 14 na ngayon guys. Ngayon ay October 14, hanggang ngayon gumagana pa rin yung water pump na yun, wala pa rin siyang tagas, no? And then binili ko yun is hindi ko na matandaan, pero nandyan sa yung screen, aking ipopost sa yung screen kung kailan ko yun binili. Ngayon kung gusto nyo rin bumili ng water pump na yan, Aisin brand, nandyan po sa video description at sa comment section
yung product link. Ito ang malupit. Ito, pinaka-importante ito. Pinahirapan lang namin yung aming sarili, guys. Meron naman palang step na kami ay nakaligtaan. Kaya pala hindi namin matanggal-tanggal yung water pump na yan dahil lang sa isang napakasimpleng bagay na hindi namin nagawa. Alam nyo kung ano yun? Ito yun. Dapat bago namin inalis yung water pump, dapat tinanggal muna namin yung left engine mount ng sasakyan. Yung dalawang bolt, may dalawang bolt dyan sa may engine base, kalabi na sa may engine mount, sa left side, sa may taas. Tapos ginak namin yung makina doon sa kanyang oil pan, kagaya ng pinapanood nyo ngayon sa video. Dapat ganyan yung ginawa namin nung una, kasi pag ginawa namin yan nung una pala ay aangat yung side ng water pump at madali na lang siyang bunutin or madali na lang siyang tanggalin. Pero syempre DIY nga tayo, hindi naman tayo mekaniko, wala tayong masyadong experience sa mga ganyan. Napanood ko na lang ng mga nakaraan, kasi meron akong sinusubaybayan na mekaniko na taga-Amerika. Napanood ko kung paano niya tinanggal. Ganun lang pala, guys. So ang ginawa niya, inangat niya lang yung left side ng makina, tinanggal niya yung dalawang bolt ng engine mount, at ganun kadali yung ginawa. Anyway, charge to experience, next time alam na natin ang ating gagawin. At syempre kayo at kayong aking manunood, alam niyo na ang technique dyan. Ayan, so yan na siya ngayon, yung ating sasakyan, no? Talagang robust itong sasakyan na to, pero syempre hindi maiwasan na may mga kailangan tayong pyesa na palitan from time to time, especially at mahigit 20 years old na yung ating Corolla Altis, ano? Okay, so sana meron kayo natutunan sa video na ito. Okay, nakarating na ako sa aking pagtatrabahuan. Kung meron kayong tanong tungkol dyan sa ating topic ngayon, or meron kayong suggestion, yan, kindly na lang, ilagay nyo na lang sa comment section natin, at sasagutin ko yan pag meron akong time. Okay, so drive safely, isa lang ang buhay natin. See you soon sa next na video na may panoorin nyo yung mga iba nating mga video dyan sa ating channel sa Corolla Night. God bless you, see you soon, bye.